Tatakat ituloy tayo jay katuloy na. Living under the will of the Lord, number 4. But before we do that, can we all stand and let us read the word of the Lord in Ephesians chapter 5, verse 17. Ephesians chapter 5, verse 17. Kunana basahan tayo amin? So don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness in our lives. Oray ka dagiti tiyempo apo nga agkurang agkamali kami, you are still a faithful God, sustaining us, strengthening us, and saving us. Yaman kami apo iti barungal daw ngayon paay mo, in order for us to come together as your family, to worship you, to thank you, to praise you, and even learn from your words. Kadagiti nga sasawom kadi apo, isuti mangisuro kada kami, tapno ti kasta makipagna kami under your will every day of our lives. May you open our hearts, open our understanding. Nawaya ka apo nga agtrabaho ti biag ti tunggal maysa kada kami, uray ti daytoy nga taripnong. So be glorified and be lifted up even as we ponder on your words today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. To God tayo. Do not be unwise. Do not be foolish, ang sabi dyan. But understand, intindihin mo, alamin mo kung ano ang will ni Lord sa'yo. Itong discussion namin ito noon dun sa mga young people. Maganda yung tanong ni Brother Ricky Bill eh. Paano mo malalaman ang will ni Lord sa'yo? Mahirap na tanong yan. Alam mo ba ang will ni Lord sa'yo? Sigurado ka ba na will ni Lord na siya ang aasawahin mo? Sigurado ka ba na ito ang course, will ni Lord tong course na to? So, umayat kat ko na understand. Alamin mo kung ano ang will ni Lord sa'yo, and do not be foolish. Nung first time, kinote natin yung sabi ni Jesus Christ na, I have come not to do my will, but to do the will of the Father who sent me. Yun yung sinabi ni Lord na, hindi ako pumunta para gawin ko lang kung ano yung gusto kong gawin. Pero pumunta ko dito sa lupa to submit my will, to surrender my life, and to live under the will of the Lord. Kaya di kararag ko dito HCIM nga agbyag tayo kuma under the will of the Lord. Amen. Kaya kuna ni Apostle Paul tinang isurat dito eh. Sa Luzon, ano yung unang sinulat ni Apostle Paul na epistle? Idi adda iso na ije pagbaludan. May mga sinulat kasi siya before wala pa siya sa bilangguan. Pero nung nasa bilangguan na siya, ano yung unang sinulat niya? Ang una niyang sinulat na epistle ay Galatians. Ito yung muna nga surat na tanaamon na nga ni. Apay masakol nga, pakugit manan amin, dito yan, naamon na. May mga hindi pa patuloy dito. Si Gab-Gab, nagpatuloy na. Baka unada kami nga masapon nga pakugit kayo tapno mairaman kayo kadagiti hudyo tapno may salakan kayo. Nay nayunan na nagpalit nga kas libteg dali ay. Nalamon na nagsurat sa Galatia. Pero nung nasa prison siya sa Rome nga ibalo diso na. Tiyo mo na nga epistle nga surat na kadagiti Ephesians. But not to correct a doctrine or a behavior ng katulad sa Corinthians, grabe yung behavior ng mga taga-Corinto. Isuti sinuratan naman dahil taga-Corinthians. Ni apa nga sapsapali mo aramidin yun. Wala na. Basaan niya di Biblia yung katagijay. Kaya in surat na ito ay Ephesians, not to correct them, but to strengthen the church, prepare them for battle, explain their identity in Christ, and explain the grace of God in our lives. So, aday surat ay bilangguan, nung ti sursurat na kat bumilig kayo, lumaing kayo, aday ti battle nga surutan nyo, and do not be unwise. Be wise, and know the will of the Lord in your life. Amen. At bagam takabay mo, amuam ti will ni Lord, tibiyag mo. Katunana, it is a foolish thing to not know the will of God in your life. Kinamaag ka no, saan mo nga maamuan, ang mga masurutan, ang mga pagbiyagan, iti pagayatan ni Apo Diyos. Iso nga agyaman tayo dito HCIM ta, in as much as we can, we are trying to understand
and know and live under the will of the Lord. Amen. Ket no, adalan dito Biblia, kitahan tayo, adalan na iti general will of the Lord. Kumbaga, general guidelines. Han nga isuna nga, han nga kasla nga very detailed, no, customized ka para king ka. No, basahan dito Biblia ka, general yung will ni Lord. Yung mga detalye sa buhay mo, huwag mong palaging tanungin sa akin kung will ba ni Lord. Kasi maaaring sabihin kong hindi ko alam. Kasi dahil ito general will ni Lord, agbasar ka lang ijay. Kumbaga general guidelines. Ano nga damagan, Lord, will mo ba nga mga anak ijay imilyas na tawanuhaan? Diba? Tanong, nag-extreme nga amin nga, detail mo tan, kat damagan naman ni Apo Diyosan. Dahil ito iba tayo, ibado kuno saan. Nga madati wisdom mo yung ni Apo Diyos, ada iti sasauna nga mabalinte nga pagbasaran, no da dumaada pa iti whisper ti Espiritu Santo nga mabalinta yung asurutan in tracing the will of the Lord. Halimbawa, Lord, will mo ba na kakain ako ng napakaraming lechon? Eh sabi sa Biblia, the body is the temple of the Holy Spirit. Numangan ka ti ado nga lechon noel, mapuno ka ti kolesterol. So hindi will ni Lord yun. Will ba ni Lord na asawaat dito'y drug addict na dito'y? Ay, kung natin Biblia, do not be equally yoked with unbelievers. Agbasar kamot na ito, agbasar ito yung Biblia. Damot lang nag-will ni Apo Diyos, ng mga general guideline, agbasar ka dyan, urehan nga na i-detalye. Will ba ni Apo Diyos nga gumatang at halo-halo ni Pastor Andrew? How mo lang tanongin yan? Bili ka na lang agad. Pastor Andrew? Hindi talaga masarap yung halo-halo ni Pastor Andrew. Will ba na Lord na gumatang ang kitilong dyan? Milky long dyan? Huwag mo lang tanongin yan, bili order na agad. Place order. Kung naman dyan ang add to cart pa lang. Yung mga detailed na will ni Lord, awan nga iti makita nga talaga kay detalya ni Apo Diyos. Tapos di kastamot lang, agtalag na king kuwana. Ure ka na iti instruction ni Apo Diyos ka na iti tattao na di. Haan nga permi nga detailed. Tapno dati lugar ti panagtalag. Kung lalaki ni Abraham, mapangkadjay, mapanakay, basta. Tapno agtalag ka. Kasi no, in detalye na amin na ito'y laeng, surutek lang na ito yan, awanan So nga mayat-mat lang nohan, unay nga may detail, tapno, at atidog ti panagkararag mo, kin panagtalag kini Apo Diyos. Lord, sasali ba ako sa networking na ito? Kita may matano, baka man naman may jealousy ka lang, may greediness ka. Masali ba ako sa investment na ito? Kararag mo. But at the same time, use the wisdom that comes from the word of the Lord. And always check your heart. Baka may greediness, baka may envy, baka may jealousy lang, nadadala ka lang. So, medyo komplikado yung kumbaga kung detailed will of the Lord. But anyway, sabi ko kanina, the general will ni Apo Diyos. Anya di, kasla ko madjay, salvation for all, that is for everybody. Sanctification, we live a holy life, that is for everybody. We surrender our lives to the Lord. Amen. And we continue, number 4, it is the will of the Lord that we be steadfast even in suffering. Amen. Pagayatan ni Apo Diyos that we be steadfast. Steadfastness even in times of suffering. The will of God is, basahan tayo man, kunana? The will of God is steadfastness. Tama ba yung spelling niya? Double S, the last na, single. Steadfastness even in times of suffering. Dapat dagiti suffer tata. Dapat dagiti maringrigatan. Dapat dagiti under trial. Under kamunti pagsubok tatanga ka nito. Anya ti will ni Apo Diyos king katata. Ti will ni Apo Diyos that you be steadfast. You be faithful. You be strong. Amen. Haan nga magungun. Steadfast. Haan nga magaraw. Na tibgar day foundation mo. Day tati will ni Apo Diyos. Kada tayo. Amen. It's general. Basahan ko dyan 1 Peter chapter 4 verse 19. Basahan ko na binitigot. Will ni Lord. Hindi ako na nalita. So those who suffer according to God's will should in doing good entrust themselves to a faithful Creator.
Ito yun? Those who suffer according to the will of God. Kala ko ba love ako ni Lord? Bakit may suffering? Kala ko ba mahal na mahal ako ni Lord? Bakit meron palang will si Lord na panagrigat? Akala ko ba Jesus loves me? Apay nga kaslamot nga under trial naktatan. Diba? At idugmanan the explanation na iti theology, iti suffering, there's no one answer no apay nga suffer iti tao. Apay nga natay na iti nga pastor, hanak na damdamagan, hangko mo. Ada na iti sa lunsod nga, iti sungbat na, hangko mo, be faithful, be steadfast, damagam to ni Apo Diyos. Sa kumadag iti pastor, agagpabalay da, mapanda maki-fellowship, nagkapuda ti fellowship, agawid da, na disgrasya da, natay da, amen. Kas na kuman ni Pastor Pablo, nga Moises, nagpigsa pa lang, naggapuhong kong, naggawit, na-stroke at marigrigat mo lang iti kakaasid dati, cancer, di ba? Ang salunsod ka na duma, Lord, will mo ba to? Bakit may suffering siya? Bakit siya naghihirap ng ganito? Pero sabi niya, those who suffer according to God's will should entrust themselves. Italat mo lang kina Apo Diyos, no anya ti pagdadaanam, because God is still faithful. Amen. Di may isang asungbat na ito nga mang comforting ka, kat dito short answer na, why is there suffering? At ngamin iti ibunga iti suffering. May mga fruits ang suffering na hindi mo makukuha in times of comfort. God allows us to undergo sufferings, trials, testings, sometimes. Apay kumawa nata sometimes. Hanggang every time mo Lord. Sometimes lang, God will allow us to undergo trials, sufferings, at dangay iti ibunga na iti panagrigat na hindi mo makukuha in times na okay, amen. Kasla iti balitok, hindi mo makukuha yung pureness of that gold if you will not put butane and put it under fire. Katulad ng lemongrass dyan, haan nga naglihang, kumaman siguro nga 5 tulad hang ko nga prinon. Talaga nga, katakman namin nga nagango ko na. Prinon ko, di ko nilirimang to. Same is true when we go under sufferings and trials. A dedicate ni Apo Diyos nga bunga, nga kaya't na nga makita kada tayo. Amen. There is this fruit of the Holy Spirit that God wants to bring out in us. Iso nga even at times of suffering, mabalin tayo nga kunahan nga, praise the Lord. Amen. Kumano ito yung whole chapter 4, iti Peter, kat puro suffering, di magbaga na dita. Be steadfast, be faithful, magpatatag kayo. Kasi even Christ, verse 1, chapter 4, even Christ suffered for us. Nagrugiso na kineso Kristo. Nga neso Kristo mismo kat nagrigat para kada tayo. Arm yourselves, kunana, tada kayo, agrigat kayong tumat. Bagam takabay mo, agrigat kang tumot lang. Hanya kas lang nga curse ang agrigat ka. Diba? Dadaan ka sa suffering, sa paghihirap. Wala pong exempted dyan. Hindi po totoo na kung magiging Kristiyano ka, ay wala kang problema. May problema ka na dadala mo na lang ngayon. Kasi meron na si Yesu Kristo. Hindi katulad noon, yung parang mabuang ka nga, mabutak ti ulong, nga hamo-hamo, taramidam, hamo-hamo, iti tumarayam. Mali po yung mga prosperity gospel na if you are in Christ, you are healthy, you are strong, you prosper, you are favored. Nakasay mo latan. Hamabutan iti, also you need to carry your cross. Also there's suffering that will come. Therefore, since Christ suffered in the flesh, arm yourselves also with the same resolve. Okay ta? Arm yourselves. Orada kayon to, kat adanto mo't iti panagrigat yo kunana. Masusubok po ang mga Kristiyano. Pero ang will ni Lord is that we be steadfast even in the face of suffering. Amen. Moyo, may sa ni Pedro nga mangayayat kini Apo Diyos. Kasi baka nagtatanong ka, love na love ko naman si Lord. Nagpapagamit na nga ako kay Lord nga. Talagang ngayon yung time na gusto ko nang mag-serve kay Lord. Bakit may mga suffering? Biglang madumutan iti. Riribok kada didigra iti biyag.
amo yun ni Pedro, isa siya sa, kumbaga, love na si Lord. Actually, according to traditions, di ba, deny ng Jesus Christ. Kat nagtaraok di manok. Kat nalagip na ni Apo Jesus, kaya kuna na nga Pedro, i-deny na to, nalagip na, diyan nga word ni Apo Jesus. Kat he went away and wept bitterly, kung natin Biblia. And according to traditions, every day nga agsang-sang sangit ni Pedro. Tamalaglagip na, apay nga binitray ko, apay nga imbatik ni Jesus Christ. Kasi jay tradition, jay susurat na. History na kanumat ni Pedro. Love na si Jesus Christ. Pero si Pedro, ang isa sa pinakamatindi ang suffering sa mga apostles. Iso na ti karigatan, ti panakamartir na ni Pedro. Kasi kuna na, awan, dahil panang martiryo kanya kat wala pa to sa katiting kay Jesucristo. Isong ilan sadak nga pabaliktad. I am not worthy to even copy the way He was crucified. So you crucify me upside down. Kat, mga ayat kinaapo Diyos di jay, pero na martir. But he became steadfast. Gamin mo ti mindset mo kat Kristiyano ka awang problema, madali kang matutumba. Nga Kristiyano ka kat hindi ka magsasuffer, kat nalaka-laka kantulaan nga matumba. Kat, will ni Apo Diyos nga natibker tayo ko ma. Gungun naman takabay mo no natibker. Natibker, pastor, ta nakaturog. Kat mo yun, no will ni Apo Diyos, jay suffering natin. Kasi diba, may will si Lord na suffering. Pero you take note po, magkaiba po ang agsinabali jay panubok kindusa. Baka mo dus-dusayan na kani Apo Diyos suffering. Tuhaan, consequences yan ng mga ginawa mong mali. Dusa ka ta dito, uno panubok, i-decipher mo mutlang Kasi no will ni Apo Diyos, jay suffering mo, God will sustain you. God will strengthen you hanggang sa matapos mo yung pinagdadaanan mo. And you will come up better, stronger, and wiser. Ngam no dusa dayta ay kat anusam. No dusa consequence. Yan sabi ni Pedro. If you suffer because of Christ, hallelujah, praise the Lord. But if you suffer because you've done evil things, ganab you. Kuna na, basahan niyo chapter 4. If you are suffering as a murderer or as a thief, ay kat anya nga ganab you. Kuna na. But if you suffer for the sake of Christ, madaydayaw tinagan ni Apo, be steadfast until the end. Amen. At ikarkararag kong THCIM gat natibker nga kanayon, oray no umay iti panagrigat. Amen. Umay tirigat, pastor, wag lang bisin. Talaga na ito, mga madidaket, mapisinan. Kaya may magkain naman. Kalima. It is the will of God that we serve and do good works. The will of God is service and good works to other people. General will man na ito yan. Isungahan mo nga, damaganan kanyak no, pastor. Will ba ni Lord nga tulong mo, kaya karoba ka kakaasi? Mo nga, damdamagan ng tao. The will of God is service and good works to other people. Amen. Kata mo yung sabi ni Rick Warren, may isang purpose itibiyag. Isang purpose ng tao is to serve, agserbi. We serve to other people, we serve to the world, whatever expertise you have. Halang amang switik. Expert ko timang switik, pastor. Iso nga, ado ti switik. I'm serving it to other people. No anya the giftings, the talents, the creativity, and the Apo Diyos king ka. Isang purpose daw ng tao yon is to serve to other people. Amen. Agserbi ka. Usaram, halanga para sa sarili, but also for other people. Kita mo yun, not fulfilling this purpose. Pag hindi mo ginagawa yung purpose ng Diyos sa buhay mo, merong sense of unhappiness. Meron yung sense of unfulfillment, unfulfilled life if you are not serving or helping other people. Pero kung tumutulong ka,
Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, meron yung kakaibang sense of joy, kakaibang sense of purpose, kakaibang sense of fulfillment. Magamtakabay mo, tumulong ka man. Tumulong tayo. Will niya Apo Diyos na kakabsat. Saan ka mo no apa niya kasya itirik na every time nga tumulong ka? At nga dyan sa balay nga. Kaya wag nating mawalayin dito sa church yung blessing the community. Ore no, medyo stretch tayo ti budget at push pa rin natin yung blessing the community. Let us find some families or some people in which we can help. Oh, ma-spoil damod pastor. Haan naman, hamot man nga isuda, sa balimot manan. Adulat ta, dagitap tao nga mas nakurkura pa yung sika. So in some ways, let us try our best to help other people. Baka September yon or earlier, that we can bless the community. Design niya Apo Diyos, nga ti tao kat tumulong, agaramit tinaimbag. Ephesians chapter 2 verse 10, isutikon ko na. Ephesians chapter 2 verse 10, basahan tayo? For we are His creation, created in Christ Jesus for, nakita nyo? Ulitin tayo man diyan. For we are His creation, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time so that we should walk in them. We were designed, we were created, we were purposed, just like Jesus Christ, nga agaramid ti naimbag. Amen. Ayon nga dyan kabaliktaran na, teraramidan tayo. We are created for good works. It is by design. Amen. Kat saan manan nga agaramid tinaimbag tap no maisalakan. Ulit-ulit dito laging gana nga ma-brainwash tayo. Brainwash talaga, dumi-dumi na lang utak natin eh. Iba yung mindset mo. Magiging mabait ako para mapunta ako sa langit. Hindi po yun. Tutulong ako para pupunta ako sa langit. Hindi po yun. Tutulong ka, gagawa tayo ng mabuti, kasi na-save na tayo. It's a reflection of the salvation that we have received. Haan nga agaramid ka tinaimbag, tapno maisalakan ka. Na-clear po ba tayo doon? Yes. Marami pa rin hanggang ngayon ang ganong pag-iisip. Isugarod nga makigimgimo nga, tapno maisalakan na. Makigimgimo ka, na isalakan ka. Diba? Baligtad day kakabsat. It is in Christ that we walk and do dagitibanbanag nga naiimbag. At kung nalaman lang di Galatians chapter 6 verses 9 to 10, do not grow weary in doing good. Magamtakabay mo, di ka mabanog. Oh, tama. Do not get tired. Oh. In doing good. Tayo mabanog. Wala na makabanog na dumati trabaho. Nung na dati opportunity nga tumulong tayo, ay kat tumulong tayo. We must not get tired of doing good, for we will reap the harvest at the proper time if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, we must work for the good of all, especially to the people who belong in the body of Christ. Antay ka mabanog nga garamit iti naimbag. Tada ito iti pagayatan ni Apo Diyos. Same is true with 1 Peter chapter 2 verse 15. Damot sa baling nga puntos na ito, yung matmatang. For it is God's will that you, by doing good, silence the ignorance of foolish people. Nakita nyo? It is the will of God that we do good. Tapno doon gijay mang umsi, mang persecute king kagat, ay, nasingpot piman. Nasingpot piman, haanyag pay so piman di bagbagata yun, naimbag na tao ba't ganyan dito, kurada. At kurada na it is the will of God that we do good, and by doing good, bagam takabay mo, agaramid ta, tinaimbag. Garamid tayo, tinasaya, tinaimbag, for this is the will of God in our lives. May isang unique nga istorya ni Jesus Christ, kaya parable of the Good Samaritan. Praise God, kahapon may mga Good Samaritan talagang
Naaberya kami tindalan. Napugsat the belt ni Brother Warren, yung drive belt ng sasakyan niya. No, awan ti timulong kada kami jagat ay gimisit kami tingat dalanan Tadda kami madatingat balbalan nga awan signal. Praise God, may mga sumundo, may mga tumulong. Good Samaritan talaga. Kat agyaman kini Apo, yaman kini Apo ta nakaawid kami nga si bibiyag. Kinasayaan. Hallelujah. Mayat nga dadagiti Good Samaritan. Isa yan sa mga unique na story ni Jesus Christ or birngas kumbaga. Nagapon na dating istorya ni Jesus Christ ito, Good Samaritan. Nga jay pa'y Samaritano nga sospitsyahan na nga managdakdakas. Samaritano kami ko, birngas na kita kat pa'y kontrabida. Kasi half Jew, half Gentile na kita, kasla outcast na. Kasla kontrabida, kadagati Hudyo. Diyan pa'y Samaritano nga feeling nila kalaban, isuna pa'y ganyan titimulong. So ano dadagiti friends mo nga feeling kontrabida, hindi mo lang alam, baka sila ang tutulong sa'yo balang araw. Mga kakalain mo na parang alanganin, hindi mo lang alam, baka sila ang tutulong sa'yo balang araw. Merong parable si Jesus Christ na Good Samaritan, kat iti talaga nga tumtumbukan na di jay, iti last conclusion na, kuna ni Jesus Christ, whatever you do to the least of your brother, you have done it to me. No, tinulungan detoy, tinulungan lang. Di ba nagsayaatan, tutulungan tayo kami, Apo Diyos. Kat no, ichipiran da gitoy, iwalin mo da gitoy, kasta inaramid mo lang kini Apo Diyos. Nga kasiyay. Kami karkararag kong tayo nga tagay CIM kat. Nasaysaya tayo kumangam Diyos Samaritano. Amen. We become good children of God. Pagpagayatan laonan ni Apo Diyos that we do good and serve our fellow men. Magkainam kat isa ti maudi. Magkantakabay mo, last na. Last na, pimig sa dagay duma, last ka. Sino po ang makakarecite sa 5 na will ni Lord? Meron po ba nakaka-recite sa 5? Ano yung will ni Lord? Anthony, alam mo ba yung 5 will ni Lord? It is the will of God that the will of God is salvation for all, justification, surrender, steadfastness in times of suffering, service and good works to other people. Ay makainam. It is God's will that we practice spirituality every day. Spiritual lifestyle. The will of God is a spiritual lifestyle. Magkakaiba po tayo ng lifestyle. May mga kasama tayo dito na healthy lifestyle. May mga iba naman na unhealthy lifestyle. Daman dagiti tortorog lifestyle. Daman dagiti eat all you can lifestyle. Daman dagiti seafood lifestyle. Ang seafood, basta na makita na kamakan, kaninda. Seafood, basta makan. Magkakaiba po tayo ng lifestyle. Meron po yung mga lifestyle nga talagang extravagant life. Daman dagiti simple lang. Daman dagiti sakto-sakto lang. Handaunay nga sumubra, handaunay nga nakurapay. Kaya po yung lifestyle ng tao. Pero in all of this lifestyle, adaman ng general nga, kumbaga nga, sangay na, spiritual lifestyle. Oraan niya aramidam iti biyag mo, basta naka-umbrella ka sa spirituality every day. Amen. Kaya, maraming tao ang they look spiritual kapag Sunday. Pero pag Monday to Saturday, saan mo nga mailasin ni Suda? Saan mo pa yun may spelling ti ugali da? Sabi ko matanda nga kasjay. Amen. Kapag nasa simbahan or pupunta sa simbahan parang hindi makabasag pinggan. Pag nasa bahay, wala na silang pinggan. Basag na lahat. Kabubulang. Kagabala kapang. Han kong mga kasjay. Bagam takaban mo. Han kong mga kasjay. So nga sinukatan mo yung pastor, di puro plastic. Tapawan, di ba buntak?
Spirituality is a lifestyle. Lifestyle po ang spirituality. Not just on Sunday. Not just when we come to church. It is a lifestyle. It's not for specific time or specific place. Sabi sa 1 Thessalonians 5, verses 16 to 22. Basahin man, dagiti nasa saranta. Ako na? Everything. For this is God's will for you in Christ Jesus. Don't stifle the spirit, don't despise prophecies, but test all things. Hold on to what is good. Stay away from every form of evil. No, surutan tayo daytoy, kastoy kuma ti itsura, iti biyag ti maysa nga Kristiyano. Amen. A life of joy, a life of prayer, a life of gratitude, a life under the will of the Lord. Di nga, di biyag mo, di lifestyle mo, yung buhay mo ay rinireflect na dapat yan every day. Amoyo, isa sa mga pinakaayaw ni Lord yung kanayon na nga tinutuligsa. Ito, basahin natin Matthew. Laging tinutuligsa ni Lord yung mga Pharisees, Sadducees. Alam niyo kung bakit? Agbado dati long gown. Mapanday di kanto ti street. Kat agkarkararag dati nagbayag. Pakita that parang they are spiritual. Pero sabi ni Lord sa kanila, you pretend long prayers and you wear long dress, but inwardly, kunana, that kasla kayong, you are full of hypocrisy. Kunana, Apo Diyos. Madikat niya Apo Diyos iti hypocrisy. Iso ti ulit-ulit na leta. Chapter 23. Grabe. Chapter 23 ti Matthew, dedicated yung chapter na yan para tuligsahin niya yung hypocrisy ng mga Pharisees. Ilang beses niyang sinabi, woe to you, scribe and Pharisees, for you make long prayers, but you devour the house of widows. Woe to you, scribes and Pharisees, for you tithe even the smallest grain. Bilangan da di grain da. But itay-tanda, but you neglected justice and mercy. Kung ni Jesus Christ. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites, kunana. Kasla kayong pinturan nga tomb. Outward, it is whitewashed, but inward, it is full of dead man's bones. Kakararag ko nga, hantayo ko mga kasjay. Amen. Mayo, ngam no Sunday kat nasingpot ka, Monday hang ka nasingpot, may problema ka dyan. No Sunday kat nakanaanos ka, talaga nga, nakayat mo kanon. Agilibri ka pa yung Sunday. No Lunes, bakit? Papanawa mo no Lunesan? No Lunesan ka naman lang, bugka-bugkaw ka. No Sunday ka tapos sa nagsingpot. Nakay. Awang problema ka, ano? Murumayat amin, no Sunday ka kasjay, no Monday, Tuesday, Wednesday, hindi ka ganon. Thursday, hindi ka ganon. Saturday, Sunday, hindi ka ganon. Sunday, ganon ka na naman, may problema ka. Tanungin mo kayong katabi mo, may problema ka ba? The problema, no, Domingo ka lang subingpet. Domingo ka lang talagang pero sabi ko matahin dito, hindi ganyan dito sa HCIM. Amen. Ayaw po ni Lord yan. Ang will ni Lord kat spiritual lifestyle. Lifestyle mo. Yung life of joy, life of gratitude, life of being nasingput, life of gentleness, life of self-control, life of patience. Amen. May pagbiyagan tayo lang dito, living under the will of the Lord. Basbasit ti problema tayo. Ure di gagasawa, basbasit ti problema da. Ure di opisina yo, basbasit iti problema yo. Living under the will of the Lord. It's really a challenge to each and every one of us living under the will of the Lord. But, yan tayo man di sa Marina, na dagiti will niya po Diyos.
The will of God. Basahan tayo. The will of God is salvation for all, sanctified life, surrendered life, steadfastness even in times of suffering, service and good works to other people, spiritual lifestyle. Ure balibaliktad ang neta, kasta nga talaga tibagbagat ti Biblia. Huwag ka nang makipagdebate sa akin kasi yan talaga ang sinasabi ng Biblia, ang will ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen. It's really a challenge nga pagbiyagan. Living garot, pagbiyagan tayo. Halangad, adalad, pagbiyagan tayo. In those times nga mapikar ka, in times nga dati rigat, in times nga dati stressful situation, living under the will of God. Pagbiyagan tayo rito eh. Spiritual lifestyle. Nga mahan tayo nga kaya dito eh, nusiksikalaan. We need the grace of God in our lives. Amen. Ora di lang mang timpitingiwat mong tapnohang kaagsao. You need the grace of the Lord. We need the grace of the Lord. Amen. Living under the will of the Lord, Lord, fill my life with your grace. Tapno mai-practice ko dito sir sermon ni Pastor Ralph nga inam nga es nga dayta. Living the will of God, living under God's will. Kaya halang na kayo, oray siya. I really have to depend on the grace of God every day of my life. Kaya nga tumakdar tayo ng